Tuklasin natin ang mga mensahe ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang mga kahulugan ng mga talinhaga, mga pahayag, mga pangitain at mga propesiya sa Biblia. Kung ikaw ay nagtataka, nalilito o hirap maunawaan ang kanyang salita, sama-sama nating pagnilayan at pag-aralan ang kanyang mga aral. Baka ang mga kasagutan sa iyong mga tanong ay matatagpuan sa malalim na karunungan ng Biblia. Tara, alamin natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang patnubay para sa ating buhay. Sa Biblia, sa Gospel of Matthew, Artikulo 16, talata 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Dito sinasabi ng Panginoong Hesus na kung nais nating sundan siya, kailangan una itakwil ang sarili, pangalawa pasanin ang kanyang krus, at pangatlo sumunod sa akin. Marami ang nag-aakala na ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod lamang sa kanyang 10 utos. Ngunit dito sa verse na ito, ipinakikita ng Panginoon ang mas malalim na anyo ng pagsunod. Akala natin na hanggat hindi ka gumagawa ng masama, wala kang tinatapakan na tao at sumusunod sa kanyang utos ay sapat na yon. Ngunit dito, ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang tamang pagsunod sa Kanya. Itakwil ang sarili o sa English, deny yourself. Ano ba ang ibig sabihin nito? At paano natin i-deny o itatakwil ang ating sarili? Ang ibig sabihin ng pagtakwil sa sarili ay pagsuko o pag-surrender ng iyong sarili sa Diyos. Ang tao ay may kanyang sariling desisyon, mga pangarap, nais gawin at makamtam. Ang mga ito ay kailangan isuko o isurrender sa Diyos. Alalahanin natin na tayo ay tao lamang, may mga limitasyon at kahinaan. Ang pagsuko ng ating sarili ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay walang hanggan, ang kanyang karunungan at kadakilaan. Ito ang pag-amin sa sarili na hindi ko kaya, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Ang pagtakwil sa sarili ay ang hindi paggawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kahit pa ito ay gusto natin. Ang pagtakwil sa sarili ay pagtanggap ng katotohanan na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay pansamantala lamang. Nawawala ang mga ito, nasisira, at sa huli tayo rin ay iniiwan. Lahat ay naglalako na parang bula. Wala tayong tunay na maipagmamalaki o madadala sa kabilang buhay. Kaya't ang pinakamabuting gawin ay isuko ang lahat sa Diyos sapagkat siya lamang ang nananatili magpakailanman. Hirap ang pagtatakwil sa sarili. Hindi mo ito matututunan ng isang gabi lang. Ito ay araw-araw na pagpili na isuko mo ang iyong buhay, mga desisyon, pamilya, katawan, trabaho at lahat ng meron ka sa Diyos. Ang pagtakwil sa sarili ay itinuturing na dying to self. Sa Biblia, sinabi ni Apostol Paul sa unang Korinto, Artikulo 15, talata 31, I die daily. Ang ibig sabihin nito ay araw-araw niyang sinusuko ang kanyang sarili sa Diyos at pinagkakatiwalaan ang kanyang plano. Itinatakwil niya ang kanyang sarili dahil alam niya na ang Diyos ang mas may alam ng nakakabuti para sa kanya. Ang pagtatakwil sa sarili ay pagsuko ng ating buhay at lahat ng meron tayo sa Kanya. Ito ang pinakaunang hakbang sa pagsunod sa Kanya. Pangalawa, pasanin ang kanyang krus. Ano nga ba ang ibig sabihin ng krus at paano natin ito mapapasan? Noong panahon ng mga Romano,
Ang krus ay sumisimbolo sa kamatayan. Pinipilit ng mga Romano ang mga nahatulan na kriminal na buhatin ang kanilang sariling krus patungo sa lugar na pagpapako sa kanila. Ang pagbubuhat ng krus ay nangangahulugan na ang isang tao ay malapit ng mamatay at mararanasan niya ang bigat ng paghihirap at mga panlalait o pag-uusig habang nasa daan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin upang makasunod tayo sa Diyos. Ito ay pagtanggap na ang krus ay kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dito sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga bigat, paghihirap, panlalait, pagdurusa at pag-uusig na dadating habang sumusunod tayo sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos upang mabago niya tayo. Nga sa Roma, Artikulo 5, talata 3 hanggang 4, nagagalak din tayo sa ating mga paghihirap sapagkat alam natin na ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan ng loob at ang katatagan ng loob ay nagbubunga ng pag-asa. Katulad ng ginto na pinadadaan sa apoy upang maging dalisay, gayon din naman tayo. Hinahayaan ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga apoy ng pagsubok ng buhay upang tayo ay maging matatag at dalisay na haharap sa Kanya pagdating ng panahon. Ito ang krus na kailangan nating pasanin. Kailangan nating tanggapin at hayaan natin na ito ay gamitin ng Diyos upang tayo ay mabago niya. Sa Romans chapter 8 verse 28, sinasabi dito, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." At ang pangatlo ay sumunod sa akin. Upang makasunod ka sa isang tao, kailangan mo munang tingnan siya. Alamin mo kung saan siya dumaan. Sundan ang kanyang mga yapak. Kailangan daanan mo ang kanyang mga dinaanan. Kapag siya'y lumiko sa kaliwa, kailangan mo ding lumiko sa kaliwa. Kung saan siya dumaan, dapat iyon din ang iyong dadaanan. Sa Mateo, Artikulo 7, talata 13 hanggang 14, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Subalit, makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakasusumpong nito." Ito ang dinaanan ng ating Panginoong Hesus. Makipot na pintuan at makitid na daanan patungong buhay. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan na tingnan natin, pag-aralan at alamin ang kanyang buhay upang makita natin kung paano siya nabuhay sa mundong ito. Kapag nakita at nalaman natin ang naging buhay ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga aral at turo, ang kanyang mga kalooban at kagustuhan, natin mauunawaan ang tamang pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Diyos ay isang bagay na kailangan natin gawin araw-araw habang tayo ay nabubuhay. Hindi ito pansamantala lamang, ito ay araw-araw na pagsunod sa Kanya. Bagaman mahirap ang pagsunod sa Diyos, ang gantimpala ay walang katumbas. Walang anuman sa mundong ito ang maaaring ipalit sa buhay na walang hanggan.